Wala na ba siyang ibang papel sa mundo kundi ang sakta ng mga taong mahal niya? Binuksan niya ang pinto at niyakap ito. Ayaw niyang naririnig itong nasasaktan. Kahit wala siyang naaaninag, nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. I'm sorry, mahinang wika niya. You should be. Wala naman nangyaring masama sa akin. Dapat nga ako magalit sa'yo. Please, Vince, don't you dare pull a stunt like that again. Pakiusap nito. Yumakap ito na mahigpit sa kanya. Hinalikan niya ang ulo nito at lalong hinigpitan ng pagkakayakap dito. Hindi niya kayang mabuhay kung wala sa tabi niya ang babaeng ito. Ito ang buhay at lakas niya. Pangako, Meg. Maya-maya lang ay sinuntok nito ang sikmura niya. Ouch! Masakit yun ha? Ulitin mo pang makipagbugbugan, ako mismo ang bubugbog sa'yo. Dalawa kami ni Tita Clara. Yap, takot ko lang sa'yo. Hinimas niya ang medyo nasaktang tiyan. Tumahimik ito. Pakiramdam niya ay mataman itong nakatingin sa kanya. Mangako ka, hindi mo na ako ilalagay sa sitwasyon na yon. Ayoko nang maramdaman ng takot na yun, Vince. I've never been so scared in my entire life. Nang oras lang na yun. Sorry na, hindi ko na ulitin yon. So, dito ka ba matutulog ngayong gabi? Ipapaayos ko kay tita yung guest room. Hinalikan niya ang noon nito. No, dumating si daddy. Alam mo naman yon. Okay, bumalik ka bukas. San ka na naman ba nanggaling? Bakit ngayon ka lang? Bibihira na nga lang ako umuwi, hindi pa nakukumpletong pamilyang to. Sorry dad, hingin pa umanhin ni Meg sa daddy niya pagpasok niya sa komedor. Siya na lamang ang kulang sa hapag. Piloto ang kanyang ama na nakabase sa Amerika kaya minsan lang makumpleto ang pamilya nila. Ipinaghila siya ng upuan ng kanyang kuya Michael. Katabi nito ang girlfriend na si Ara na matagal na nitong nobya. Si Ara ang unang babaeng ipinakilala ng kuya niya sa pamilya nila pero tila wala pa itong balak na seryosohin ng dalaga. He was a certified playboy. Naaawa tuloy siya sa babae. Pasensya ka na iha, pagod lang ang daddy mo. Bulong ng mami niya bago nilagyan ng pagkain ang nakahandang plato niya. Elena, walang mangyayari kung palagi mong pagtatakpan ang kalokohan ng batang yan. Hinarap siya nito. Galing ka na naman ba dun sa kaibigan mong bulag? Leonardo! Dad! Halos sabay na bulalas nila ng mami niya. Bumuntong hininga ang daddy niya. Forgive me. Masyado lang akong pagod sa biyahe. May jet lag pa ako. How is he? He's fine. Simpleng sagot niya. Noon pa man ay malabo na ang relasyon ni Vince sa papa niya. Hindi niya alam kung bakit. Talagang inilalayo ng papa niya ang loob nito sa binata. By the way, napagpasyahan kong sa Amerika mo na ipagpatuloy ang pag-aaral mo. Nakamaang na napabaling siya sa daddy niya. Wala siyang kaalam-alam na pinangunahan na pala nito ang mga bagay na dapat ay siya nagdedesisyon. Dad, wala naman tayong usapang ganito. Wala sa plano na sa Amerika ako mag-aaral. Hindi siya papayag na malayo kay Vince. Since wala kang pinaplano sa buhay mo, ako na lamang magpaplano nito para sa'yo. Huwag kang unfair, Dad. Hindi ako aalis ng Pilipinas at walang makapagpapabago ng desisyon ko. Walang paalam na nilayasan niya ang mga ito. I'm not yet done talking to you, lang lady. Where are your manners? Dumagundong ang tinig nito. Honey, pabayaan mo muna siya. Pakiusap ng mami niya. Ito ang palaging pumapagitna sa kanila ng daddy niya sa mga sitwasyong kagaya niyon. Wala naman siyang naririnig mula sa mga kapatid niya at kay Ara. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakasunod sa likod niya. Humihikbing tumakbo si Meg patungo sa kanyang silid. Agad na sumampa siya sa kama at dumapa. Galit siya sa daddy niya. Wala itong karapatang kontrolin ang buhay niya. But as far as she could remember, her father had always been a good manipulator. Ito at ang bawat batas nito ang tanging nasusunod sa bahay na iyon. Wala itong narinig na reklamo sa mami niya. Ganoon din sa kuya niya.
Naging mabuting anak ang kuya niya, ni hindi nito pinasakit ang ulo ng magulang nila. Sinunod nito ang lahat ng gusto ng daddy nila. Isa na itong respetadong abogado sa bansa. Ginawa nito ang lahat para lamang ma-please ang daddy nila to the point na tinalikuran nito ang sariling pangarap. At ayaw niyang matulad dito. She didn't want to become someone's puppet. Pangarap niyang maging manunulat. Bata pa siya ay mahilig na siya magsulat ng mga kwento. Inuubos nila ni Vince sa mga oras sa loob ng library ng mga ito. Ito ay abala sa pagbabasa gamit ang braille nito habang siya ay nasa harap ng laptop. Gumagawa siya ng mga kwentong balang araw ay babasahin ng mga tao. Ni hindi siya miyembro ng school paper nila. Wala siyang lakas ng loob na ilathala ang mga gawa niyang tula at mga kwento. Proud siya sa mga iyon. Her father can't take her dreams away. Mabilis na lumipas sa mga araw sa buhay ni Vince at Meg. Nakalimutin na rin nila ang nangyari noon sa restaurant. Hindi na lamang nila pinapansin ang presensya ni Rupert sa campus. Umakto silang hindi ito nag-e-exist. Kinalimutan pansamantala ni Meg ang sagutan nila ng daddy niya. Gusto niyang isantabi muna ang mga problema sa buhay niya at hayaan ng panahon na solusyonan ng mga iyon. Si Vince ang naging escort niya sa annual ball. 1 linggo lang kasi niya iyong tinapag-usapan at sumayaw sila na parang wala ng bukas. Loko ka, siguro talagang pinagpapraktisan mong isayaw yung talo mo pa ako. Sita niya rito habang nakaupo sila sa isang bench. Sa isang mamahaling hotel ginanap ang kanilang dance ball. Nagpasya silang dalawa na lumabas sa hardin upang makalanghap ng sariwang hangin. Right, ayoko yatang mapahiya ka sa kanila. Lumabi siya. Kung nakita mo lang siguro kung paano katitigan ng malalanding babaeng yon, ewan ko lang. Nagsiselos ka ba sa kanila? Panunodyo nito. Jealous? At bakit naman ako magsiselos, Aber? Ano ba kita? Nagpapakyut ng ngumiti naman ito. Pwede ba huwag mo munang gamitin sa akin yung ngiti mong yan? Wala naman akong ginagawa ah. Bakit? Bawal na bang ngumiti ngayon? Painosenteng sagot ng loko-loko. Iyon na nga, bawal ngumiti ang mga gwapo. Napahalakhak ito. Tinampal niya ng mahina ang noon nito. Sabi ng bawal nga ngumiti eh. Bungungis-ngis siya. Alam mo, hindi naman ako mapapahiya sa kanila dahil ikaw ang pinakagwapong lalaki ngayong gabi. At masaya ako dahil nagkasama tayo. Dahil akid ka lang. Unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi niya. Oh my gosh, natatarantang sabi niya nang may pagtanto. Biglang nag-init ang kanyang pisngi. Pinaypayan pa niya ng kanyang mga kamay ang mukha niya. Kumunot ang noon nito. Ano nangyari? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong nito. Umiling siya habang nakatulala sa gwapong mukha nito. I just had an aha moment. Saad niya sa kakinagat ang ibabang labi. What is that aha moment? Wala, tulirong sagot niya. Ano bang gagawin niya? Alam naman niyang noon pa man ay may paghanga at pagmamahal na siya sa best friend niya. Ngunit ngayon lamang niya iyon nakumpirma sa sarili. Gosh, in love siya. Madly and deeply in love. Kaya pala sa mga oras na nasasaktan nito ay doble ang sakit ng kanyang nararamdaman. Nang makipagbuno ito kay Rupert noon, kulang na lang ay himatayin siya sa labis sa pag-aalala. Best friends were supposedly there for one another, but she needed something more than that. Gusto niyang palaging nasa tabi nito at hindi yun bilang isang kaibigan lang. Ano nga? Napaungol siya sa kumpirmasyon. Parang in love yata ako. Parang nashock ito sa revelasyon niya dahil biglang nanigas ito. Anong sabi mo? I'm in love. Hindi napigilang sabi niya. Kailangan nga siguro nang malaman nito iyon. It's now or never. Dahil sa tingin niya ay sasabog ang kanyang dibdib kapag hindi niya nasabi iyon dito. Kahit ang isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing hindi dapat nito malaman iyon.
Who's that lucky man? Iyon ang naisisigaw ni Vince kay Meg. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib na animo may isang mabigat na bagay na nakadagaan doon. Masyado na yatang malamig dito sa labas. I'm sure na hinahanap na tayo ni Freya. Tumayo na siya. Wala pa siyang lakas ng loob na malaman kung sinong lalaking iyon. Baka ay makamatay pa niya iyon. Ang nais niya ay maglaho na parang bula. Hindi niya gustong malaman na anumang sandali ay iiwan na siya nito. Ayaw niyang isipin na magmamahal ito ng ibang lalaki bukod sa kanya. Hindi nga lamang niya napaghandaan ang sandaling ito. 20 anyos pa lamang ito. Parang ayaw niyang isipin na hindi na siyang magiging priority nito. Hindi ba sinabi nito noon sa kanya na may crush ito? Bigla nga itong naturete noon. Siyempre magsiselo sa kanya ang magiging boyfriend nito. Baka pagbawalan pa itong makita siya. He couldn't take it. Hindi lamang niya marinig ang boses nito na anime kinikiliting tuwing tatawa ay baka mabaliw siya. Sana ay binigyan man lamang siya nito ng warning. Mahal lang naman niya ang babaeng ito. Mula pa ng araw na kausapin siya nito noon sa hardin ng ospital. His young heart instantly knew that this girl was the only woman for him. Ngunit hindi niya pinagtutuunan ng pansin ang bagay na iyon. Dahil alam niya, maghahanap ito ng isang lalaking kompleto ang pagkatao. Isang lalaking walang mapipinta sa mga tao. Isang perpektong mamahalin. Wala sa kanya ang mga katangian na iyon. Kaya lamang nitong maging malapit sa kanya dahil marahil naaawa ito o kaya ay dahil mahal siya nito bilang kapamilya. Wala ka bang balak malaman kung sino siya? Tanong ni Meg na mukhang hindi tuminag sa kinauupuan. Ayoko maging martir. Okay. Umupo uli sila. Nanginginig ang buong katawan niya sa nerbiyos. Get a grip, man. Hey, chill out. Mukhang kinakabahan ka. Napaubo siya. Sinong malalas na lalaki? Kilala ko ba siya? Mabuting tao ba siya? Baka naman isa lamang sa crush na iyan at nabibigla ka lang. Totoo ito. I've never been sure in my life. Ngumiwi siya. Nalinti ka na. Bakit ba mukhang hindi ka mapakali? Kasi nilalamig na ako. I'm freezing to death. Naiinis na sabi niya. Hindi ba ito nararamdaman na ayaw niyang malaman ang sasabihin nito? Kailangan ko pang sabihin sa iyo ang lalaking gusto ko. Yeah, that lucky man. Hindi ba yan pwedeng ipagpabukas mo na lang? Nope. Mahinang sambit nito. Hinawakan nito ang kamay niya at ikipanitlag niya. Ang lamig ng kamay mo. Puna nito. Sino ba naman ang hindi panlalamigan ng mga kamay sa sobrang nerbiyos? Kinakabahan ako. Mahinang daing nito. Natigilan siya. Sandali, bakit naman ito kakabahan? Please, just say it. Naiinip na wika niya. Ikaw kasi ang lalaking mahal ko. Halos pabulong na wika nito na ikinahinto ng tibok ng kanyang puso. Halos walang gumagalaw sa kanila ni Vince. Nakatulala pa rin ito kay Meg. Suddenly, she felt the urge to wail. Wala man lamang siyang nababasang emosyon sa mukha nito. Halos buong lakas niya ang inilaan niya para lamang maipahayag ang mga katagang iyon. Magsalita ka naman. In what? Itinanong ulit nito. Namula mga pisngi niya sa hiya and a wave of sadness crashed over her. Wala itong nararamdaman para sa kanya. Dahil kung mayroon, kahit mahina ang boses niya, ay tiyak na maririnig iyon ng puso nito. Nothing. Huwag mo na lang isipin ang sinabi ko. Total, wala naman yung kwenta. Naiinis na bulalas niya. Saka tumayo upang layasan nito. Ngunit bago siya makalayo rito, ay bigla siyang hinapit nito sa baywang. Dahil doon ay napasadsad siya sa matigas na dibdib nito. Oh my sweet. Tumawa ito na mahina. He sounded relieved. Idinampi nito ang mga labi sa buhok niya. Mahal mo ko? Hindi iyon tanong o komento. Tila ba ninanamlam lamang nito ang mga katagang iyon? Oo, sorry.
Alam niyang mula ngayon ay maaaring magbago na ang pagkakaibigan nila. Hindi niya tiyak kung handa siya sa bagay na iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.